Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang trade nila Melo Ball sa San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagpirma ni Dwight Howard ng 10-day contract sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na makuha ng San Antonio Spurs na Chris Paul at Harrison Barnes sa nagdaang offseason, ay inasahan na nga po na mas magiging competitive na ang kanilang team sa Western Conference at makakapasok na sila sa playoffs. Ngunit mukhang mali nga po ang expectation sa kanila dito ng mga fans at analyst dahil hanggang ngayon ay nananatili pa rin nga po sila sa ika-11 pwesto sa standings ng West sa kanilang record na 12 wins at 12 losses. Ibig sabihin, napakaliit lamang nga po ng kanilang tsansa na makapasok man lang sila sa playoffs at maging sa play-in tournament. Kaya kailangan pa rin nga daw po ng kanilang team na gumawa ng move para mapalakas ang kanilang kupunan. At ayon nga po sa sinuggest ng NBA analyst na si Greg Swartz, maaari nga daw pong makuha ng San Antonio Spurs sila Melo Ball mula sa Charlotte Hornets gamit sina Keldon Johnson, Trey Jones, Malaki Branham at 3 future first round pick. Nasasayang lang naman nga po ang talento nila Melo Ball sa Hornets, kaya mas mabuti nga po na kunin na lamang siya ng Spurs para magkaroon sila ng bagong katandem ni Victor Wembanyama. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagpirma ni Dwight Howard ng 10-day contract sa Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops, ikinumpirma na ng Lakers na kukuha si Rob Pelinka ng bagong sentro ngayong season, heto na nga po ang full list ng mga sentro na posible nga po nilang makuha na kinabibilangan ni Nikola Vucevic ng Chicago Bulls, Jonas Valanciunas ng Washington Wizards, Nicholas Claxton ng Brooklyn Nets, Nick Richards ng Charlotte Hornets at higit sa lahat ang fan favorite ngayon na si Dwight Howard. Well, karamihan nga po sa mga fans ay pabor sa pagkuha kay Dwight Howard since napatunayan na nga po nito na kaya nga po niyang sabayan at pahintuin si Jokic. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, dahil nga po puno na ang lineup ngayon ng Lakers ay kailangan muna nga po nilang either magtanggal o mag-trade ng player para lamang makuha ito, o kung hindi naman ay pwede nga po nila siyang bigyan ng 10-day contract simula sa darating pa naman iyan na January 5, 2025, kung saan papayagan nga po ng liga na magbigay ang kanilang mga teams ng ganitong klaseng kontrata. Sa ngayon nga po mga katrops ay nananatili para naman nga pong unrestricted free agent si Dwight Howard since hindi pa nga po siya pumipirma ng kontrata sa mga teams overseas. At kung meron man nga pong isang team na gusto nga po niya talagang paglaruan, ito nga po yung Los Angeles Lakers since meron pa nga po siya ditong unfinished business na kailangang tapusin. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.